Doon na lang po kayo kukuha, ma'am. Pati po ba? Hindi. Giit ni Attorney Torreon, malinaw na banta sa buhay ng KO. Ayan. Anong banta? Anong banta, Torreon? Anong banta pinagsasabi mo? Documented na lahat yan. Merong mga CCTV, tawag dito, may body camera ang mga pulis. So paano nyo masasabihin na yan ay banta sa buhay? Sino ba ang banta sa buhay? Sino ba ang hinahanap, Torreon? Di ba? Ang hinahanap natin dito ay yung akusado. Hinahanap natin dito yung rapist. Hinahanap natin dito yung taong may kasalanan ng human trafficking. Bakit nyo sasabihin na banta sa buhay? Mga hayop kayo. Kabwisit? Diba? OJC members ang ginagawa ng mga pulis. Pero ang PNP nanawagan sa KOJC na Biruin nyo mga ka-JP, no? Hindi ko talaga lubos maintindihan. Ito isang Muslim, si Attorney Torreon. Pero bakit mga kababayan? Dahil ba sa pera kailangan mong ipagtanggol ang isang tao dahil sa profesyon mo? Na ikaw ay isang abogado na alam mo naman itong taong to pinaghahanap. Pero ginagawan nyo ng paraan para itong taong ito ay mapawalang sala. Parang tingin ko tuloy sa batas, talagang pera, pag may pera ka, kaya mong paikutin kasi kayang gawin na lahat ng mga abogado mo. Pero pag wala kang pera, wala na, kulong ka na kaagad. Di ba? Bang klase? Mga kababayan, mga ka-GP, dahil naman sa ganito kasi marami pang mga insidente na talagang yung mga pulis ay nandyan na sa loob. Halos mapupuntahan na nila lahat. Kaya ngayon, ito po yung balita na kung saan sinasabi na itong si mga kampo ni Kibuloy, lalo na po ang attorney niya na si Torreon, ay tila nagmamakaawa na sa ating presidente, mga kababayan, na nagpapahiwatig na makipag-dialogo at magkaroon po ng tinatawag na dialogo na nga eh. Diba? Pagkaroon po ng kasunduan, mga kababayan, para itong si Kibuloy ay lumabas at sumuko at haharapin niya daw ang kaso niya dito sa Pilipinas. Huwag lamang siyang ibigay dito po sa USA. O, eto. Ito, pakinggan nyo ha. So, sana naman maintindihan po ninyo that may threat pa sa buhay ni Pastor. May extraordinary rendition na extraordinary rendition na naman? Ano ba yan? dadalahin siya sa Amerika without him proving his innocence here in the country. Kaya nga, nag-request si Pastor before na magpirma lang sana ng written declaration si Presidente Marcos na hindi siya ipadala sa Amerika at pati ang DOJ Secretary, PNP head na hindi siya ipadala sa Amerika at saka hindi makikialam po ang Amerika dito at susurrender siya. Hindi po ginawa yun. Unreasonable ba na request yun? Hindi po, kasi citizen po siya ng Republika ng Pilipinas. So palagay na nyo mga ka-GP, tama ba tayo ng hinala rito na eto ngayon ay, kasi naglalatag na sila eh. Hindi man nila direct na sinasabi na tawag dito humiling kay Pangulong Bongbong Marcos. But it also says, it already, yung G's ay nandun na. Ipinakita na talaga nila na kailangan nila na kumbinsihin si Pangulong Bongbong Marcos. Ano lang siya ng written notice para hindi ito ibigay sa US. So makatuwid, US talaga ang kinatatakutan nitong si Kibuloy. Dito kasi sa Pilipinas, kaya niyang paglaruan ng batas. Look at what happened right now. Mga kababayan, ang isang pastor, di ba? Kita mo ang impluwensya dito sa Davao. What more kung si Duterte pa ang nakaupo, di ba? Hindi natin kakayanin. Pabuti na lang si Pangulong Bongbong Marcos na ngayon ang nakaupo, mga kababayan, at talagang tinutugis siya. Dahil kung si Duterte pa rin, humahalakhak pa rin ngayon itong si Kibuloy. At may karapatan siya pursuant to the social contract fury. I-surrender namin ang mga karapatan doon sa gobyerno. Ang gobyerno magprotekta sa amin. Hindi pwedeng kayo lang ang poprotektahan.
Hindi lang kayo pwedeng protektahan ng administrasyon natin. Mga kababayan, one way, hindi lang dapat one way, dapat maging two way. Lalong-lalo na ang presidente ay presidente ng 115 million. Hindi siya presidente lang ni Kibuloy, hindi siya presidente lang ni Duterte, at lalong-lalo na hindi siya presidente ng KOJC lang. Presidente siya ng Pilipinas. And again, mga kababayan, yung sinasabi nila na extra rendition at yung extradition, ito kasi ang kinatatakot nila. Na itong si Kibuloy ay bitbitin ng US. Bakit sila natatakot? Akala ko ba they are ready to challenge and face the consequences and also the trial doon sa US? Bakit sila ngayon natatakot, mga kababayan? So ibig sabihin tinataguan po nila yung US na alam nila na talagang makukonvict itong si Kibuloy. Kaya nga sabi niya doon sa, kung napanood nyo po yung video kanina ng voice message nitong si Kibuloy, ay sinasabi niya ron na siya daw po, ang US ang nagpahinto ng mga trial dahil nag-iipon pa raw sila. Pero ang totoo, mga ka-GP, ito pong ginagawa nila Kibuloy at ng kanyang mga abogado is delaying tactics. They are the one na humihiling sa korte ng US para matigil yung trial. Kaya lang, naglabas ang judge na kung saan sinabi nito, huli na yan, hindi na kayo makakapag-request na matigil ang trial. Huli na yang November 5. Yan po, di ba? Karapatan ba ng isang citizen ng isang bansa na mag-request sa kanyang presidente, sir, harapin ko yung kaso, sir, pero wag mo ako ipadala sa Amerika, sir. Pwede ba maglagay ka ng ano? Kasi grabe ng politika sa atin. Hindi po pwede yun. hindi po pwede yun. May kaso rin siya dun eh. Diba? Anong gusto ninyo? Dito lang siya. Ang gusto kasi nilang mangyari, mga ka-GP. Alam nyo kaya po, ito yung totoo dyan eh. Ito yung catch talaga na gustong mangyari nila. Pirma ang presidente. Tapos kasuhan siya dito sa Pilipinas. Bakit? Kasi ito po yung sinasabi ko palagi sa inyo. Remember yung mga talagang nakasubaybay sa akin nung maliit pa yung channel ko. Sinasabi ko na yung kinatatakutan ni Kibuloy ay yung bitbitin siya sa Pilipinas papunta ng US. Bakit, mga kababayan? Kasi ang gusto nilang mangyari, once na nagkaroon ng kaso dito si Kibuloy at may kaso doon sa US, so pagparehas yan, ngayon, hindi na po bibit-bitin si Kibuloy papunta ng US kasi gusto nila mag-function muna yung kaso dito. Tumakbo muna yung kaso dito para nang sa ganon pag sila ay parehas, hindi na po ito kukunin ng US. Yan ang gusto nilang mangyari. Dito na lang siya i-trial. Dito na lang po siya kasuhan. At pagkatapos natapos na yung kaso dito, saka naman siya harap sa US. Hindi po pwedeng mangyari yon, mga kababayan. Dahil kung tumatakbo na yung kaso dito, at parehas naman yung ipinail na kaso, hindi na po magiging priority ito ng US. Yan ang gusto nilang mangyari. Dahil dito, kita nyo naman, kayang-kayang gawin ang kanilang mga kagustuhan. Isulat mo lang na hindi mo ako ipadala sa Amerika, i-prove ko yung innocence dito. Kasi doon, wala talaga akong kaya doon. Oh. Ayun, kita nyo? Dito nila gustong i-prove yung innocence. Kasi pag parehas po at dito, na-prove niya yung innocence niya, syempre, baya doon sa kanyang mga galamay, yung puset. Diba? Yung kanyang galamay. Oh, at napatakbo nila, mga kababayan, napawalang sala siya dito. Syempre yung sa US, dahil nga parehas yung kaso, mababaliwala po yun. Sasabihin lang niya sa Pilipinas nga, para same ng kaso. Pare-parehas yung mga akusado. Yung nagsampa ng kaso, pero napawalang sala ako. So yun lang din ang ipe-present nila. Maniwala po kayo sa akin. Gusto nila dito kasi meron pa rin silang mga hawak. Katulad po nung RTC ng Davao. Nakita nyo naman, kamping-kampe dito sa Kingdom of the Devil.
Ulitin ko lang sa mga bagong dating para dire-diretso po yung ating pag-play nito. So, sana naman maintindihan po ninyo that may threat pa sa buhay ni Pastor. May extraordinary rendition na dadalahin siya sa Amerika without him proving his innocence here in the country. Kaya nga, nag-request si Pastor before na magpirma lang sana ng written declaration si Presidente Marcos na Written declaration, mga kababayan. Ano ka kay Buloy, so special? Akala ko ba appointed son of God ka? Diba pag appointed son of God or son of God, mga kababayan, kasi si Jesus Christ dati kahit ipako siya sa krus, walang pakialam eh. Diba? Hindi niya tinatakbuhan. Bakit si Kibuloy? Sabi niya glorified body na ito. Sabi niya, natalo ko na yung tatay nyo, si Satanas. Bakit ngayon natatakot sa mga pulis? Diyan pa lang sinungaling na eh. hindi siya ipadala sa Amerika at pati ang Correct, Miyo. Tatakutin at magbabantaan lang nila ang husgado. At babayaran, syempre. Diba? DOJ Secretary, PNP head na hindi siya ipadala sa Amerika at saka hindi makikialam po ang Amerika dito at susurrender siya. Hindi po ginawa yun. Unreasonable ba na request yun? Hindi po, kasi citizen po siya ng Republika ng Pilipinas at may karapatan siya pursuant to the social contract fury. I-surrender namin ang mga karapatan doon sa gobyerno, ang gobyerno magproprotekta sa amin. Karapatan ba ng isang citizen ng isang bansa? One-sided kasi ang karapatan mo, attorney. Karapatan lang ng pera yan. Alam mo, sa totoo lang, parehas kayo ni Tipaksyo. Karapatan lang ng pera ng bulsa yan. Diba mga ka-GP? Totoo naman eh. Kita mo, isa kang Muslim. Sorry, hindi ko po nila lahat. Meron tayong mga viewers, mga followers na mga Muslim. Pero, mga ka-GP, ako may kaibigan ako personal, mga Muslim. Pero sila po, pagdating po sa kaso ng rape, ewan ko kung anong pagkakadistinguish nyo sa mga Muslim. Kasi may mga Muslim na gusto na pumapatay ng tao. May mga Muslim na, di ba? Nasa kabilang side sila. Pero yung totoong Muslim na kumikilala po sa aral ni Allah, eh talagang sasabihin ko po na ayaw nila kumampi doon sa mga tao na nananamantala ng pagkababae at kahinaan ng isang tao. Diba? Lalong-lalo na yung kahinaan ng mga kabataan natin. Yun po yung pagkakakilala ko dun sa mga kaibigan ko at sa mga matitinong Muslim. Pero pag ikaw, sorry, Attorney Torion, hindi naman kita hinuhusgahan. Alam ko, trabaho mo yan na pagiging abogado. But ang pagiging abogado, sana naman lang, no? Sabi mo doon kay De Castro na merong paraan, merong tawag dito, another way para ipagtanggol na ikaw ay hindi guilty, na ikaw ay inosente. Mga kababayan, yes, totoo naman yan. Tama naman si Attorney Torion doon. Ginawa din yan kasi ni Lacson. It just so happen, mga kababayan, it's really way better na talagang patunayan mo ang pagka-inosente mo habang ikaw ay nililitis. Bakit natatakot ka? 'Di ba? Kung wala ka naman talagang kasalanan and you have all the power, you have all the money, and you have all the, what do you call it? A lot of attorney. 'Di ba? Napakadami. Sa Amerika lang 20 attorney ang may hawak sa bawat kaso. Ilang kaso 'yon? 'Di ba? Hindi kayang ipagtanggol ni Kibuloy, ng mga abogado ni Kibuloy sa dami ninyo? Kalokohan. Sabi ni Lanlan, di ba Sir JP si Judas pilak pinagpalit si Jesus? Yap, pinagpalit po siya sa pilak. Sabi ni Jose, buhain pa si attorney abogado po. Di ba? Oh. Alam nyo, wala po tayong sa mga Muslim ha, pero totoo naman, it is a fact na mayroong mga Muslim, nakikita naman natin sa TV, di ba? Pinapatay nila yung mga tao. O yung mga dati, yung mga rebelde dati, di ba? Pinapatay nila. Pero yung mga Muslim na mga talagang kakilala kong matitino,
mga ka-GP, ay hindi naman po sila ganito. 'Di ba? Kasi one-sided si attorney. Sabi niya may karapatan si Kibuloy. Sige, as a citizen of this country. Pero wala bang karapatan yung mga victims? Wala bang karapatan yung mga tao, mga kababayan na talagang nawala ang kanilang puri? Siyempre, pag nawala ang iyong puri, hindi lang puri yan basta-basta. Yung pagkatao mo, parang nawala na rin. Kasi magiging alalahanin nila yan, burden pa nila yan. Lalong-lalo na dun sa kanilang magiging asawa. 'Di ba? Sa panahon ngayon, kahit na sabihin natin na yung mga lalaki, hindi na naghahanap yan ng virgin. Meron pa ring lalaki na naghahanap talaga na sila ang makakauna dun sa babae. Pero pag nalaman nila na ang babae na yan ay hindi na virgin, minsan nagkakaroon ng alinlangan. Dahil ang utak ng lalaki, minsan mga kababayan, marumi at malikot. 'Di ba? So syempre, lalong-lalo na yan, yung pangalan ng alias Amanda. Imposible naman na hindi yan kilala dyan sa Davao. At baka mamaya sa lahat ng pupuntahan yan, kilala siya, di lalong hindi na nakapag-asawa. Sabihin, pinagkarausan ka na ni Kibuloy. 'Di ba? Baka mapariwara ang buhay. Na mag-request sa kanyang presidente, sir, harapin ko yung kaso, sir, pero wag mo ako ipadala sa... Alam mo, Argo, sa totoo lang, may point doon. Pero magkaiba kasi sila ng kaso. Ito ay kaso ng pangmumolestya. Kaso ng human trafficking. 'Di ba? Yung mga yan ay no bail. No bail yan mga Argo. Ibibigay ko na lang sa inyo sa mga dito, kampi sa kabila. What if kapatid ninyo, nanay ninyo, anak ninyo, ang winalang hiya? Then what should you do? Ano ang gagawin mo? Ikaw, Argo, pag ikaw tatanungin ko, pag nalaman mo yung kapatid mo, nagsabi sa'yo, I was raped by Pastor Kibuloy. Several times. How do you feel? What should you do? Ano ang gagawin mo, Argo? Are you going to be quiet? Are you going to going dyan sa sulok at magmukmok? Diba? See? Argo, papatayin mo si pastor. 'Di ba? Tama. Ang ganda, okay yan. Ang ganda yung sagot mo. Pero ngayon, Argo, kampi ka sa kanila, it is because those victims are not your relatives. Those victims is not your anak, not your pamangkin, not your nanay, not your ate, not your kapatid. Ganun ba 'yon, Argo? Hindi pwede tayong hindi pwede tayong maging one-sided lang kasi hindi natin kapatid. Kaya wala na tayong pagmamahal at wala na tayong kumbaga wala na tayong empathy at sympathy dun sa tao na yon. Ganito lang yan, simpleng-simple, Argo. If Kibuloy is not guilty, if he is really an innocent, then therefore sumuko siya, 'di ba? 'Yun ang gawin niya. Sumuko na siya, wag na siyang marami pang satsat. Wag na siyang maraming mga demand. Ano siya, mga kababayan? Sabi mo, anak ka ng Diyos. Bakit? Kung anak ka ng Diyos, kung ikaw ay appointed son of God, so, mga kababayan, bakit ka natatakot? Kasi, pag sinabi mong you are appointed son of God, dapat mga kababayan, nobody can hurt me, nobody can touch me, or nobody can harm me. Dapat ganun. Because our Father, praise the Father, di ba? Our Father will guide you, will protect you in anything that you may do or that you can do. Pero mga kababayan, hindi niya naiisip yon. So therefore, it's very contradictive and very opposite doon sa kanyang ginagawa. 'Di ba? Ako, Romeo Pineda, I agree.
hindi ko papatayin. Babalatan ko ng buhay, 'di ba? Tapos itali sa puno ng mangga, lagyan ng honey ang katawan o kaya naman ng asin ang katawan, tapos itali sa puno ng mangga, doon siya maghapon magdamag hanggang sa doon na siya bawian. 'Di ba? Mga kababayan, tama ba ako? Kasi maraming demand eh. Diyos ko, sasuko ka lang. Good news sana eh. Good news eh. Good news, sasuko ka. Kaya lang ang dami mong demand. Oh, sige, sasuko ako. Wag nyo lang ako ibibigay sa US. Anak ka ng tinapa. Pag ginawa mo yan at ginawa ng presidente natin na sumuko dyan, mga kababayan, uulit-ulitin lang ni Kibuloy. Uulit-ulitin lang ng mga kakampi nila, kaalyado nila ang panggagago sa presidente natin. Tama yan. 'Di ba? Hindi pwedeng ganun. Dapat maging law-abiding citizen sila. Mga kababayan, and therefore, wala naman magkakaroon ng kaso, wala naman magsasampa sa kanila kung wala po talaga silang ginawang mali. Diba? Kasi naman yung libog ang pinairal. Hindi na lang kasi mag-asawa. Sabi nung iba dyan, ni JDB may anak daw yan. Diba? Bakit hindi niya tawag dito? Hindi niya lamugin yung asawa niya. Asawa niya na lang lamugin niya. Or mga kababayan, doon na lang siya sa nagbabayad. Siya marami naman siyang pera. Oh. Argo, may tiwala ako sa justice system natin. It just so happened, Argo, na ang pera natin, nila. Ang pera nila ay makapangyarihan. 'Di ba? Kahit yung mga matitino, nagiging bulok. Tapos yung mga bulok, lalong nagiging bulok. Diba? Sabi ni Argo, GP, maganda pa iba-iba. Raulo ka talaga, Argo. Aliw. Diba? So, ganun lang. Susuko ka pero may demand ka? No way. Kung ako ang presidente, hindi. Kung ako yung mga pulis dyan, huwag kayong papayag sa kanilang demand. Diba? Hindi po pwede yan, mga kababayan. Dapat nobody and no one is above the law. Hindi pwedeng, si Kibuloy laging nasa ibabaw ng babae. Tapos gusto niya, 'di ba? Pagdating sa batas, nasa ibabaw pa rin siya. Ayun nga, isa pa, Ma'am Leonora Catalan. Bakit ayaw niya or takot siya sa US? Hindi ba saklaw ng pagiging son of God niya ang US? Mga kababayan, hindi ata kaya ng power niya. 'Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Amerika, sarap, pwede ba maglagay ka ng kasi grabe ng politika sa atin. Isulat mo lang na hindi mo ako ipadala sa Amerika. I-prove ko yung innocence dito. Kasi doon. Paano? Teka lang, di ko talaga maintindihan. Politika dito sa atin tapos Amerika. Anong kinalaman ng Amerika sa politika dito? Walang kinalaman ng Amerika dito. Bakit bumoboto ba yung mga Amerikano dito sa atin? Wala pa ata ako nakikita na unless they are Philippine citizen. Diba, Amerikano pero Philippine citizen, pwede sila dito bumoto. Yung mga nabigyan na ng tawag dito, mga kababayan, kagaya nung tatay ni Cassandra Ong, diba? Yung citizenship niya na-grant sa kanyang ng 1970s. Maari yun, Amerikano, pero siya ay Pilipino na by document. Paano boboto dito yon, Attorney Torion? Hindi ko maintindihan. Ano? Naturon na ba yung utak mo? Sabi niya, grabe na ang dito, ang politika dito sa atin. Pangako niya lang na wag ipapadala si pastor sa US. Anong kinalaman ng US? At isa pa, may kaso siya sa US. 2018 pa lang, mga kababayan, may kaso na siya doon. Kaya nga yung video, sabi niya, ang may kasalanan daw, aminin nyo,
akuin ninyo. Magsalita kayo. First Lady sabi niya, Araneta Marcos, Bongbong Marcos, kung hindi kayo, magsalita kayo. Kung kayo, aminin nyo. 2018 pa lang, mga kababayan, hindi pa presidente si Pangulo, may kaso ka ng hamaw ka. Diba? Sabi ni Argo, GP, gusto natin lahat sa taas tayo. Hindi. Argo, minsan masarap din nasa baba. Oh, totoo. Total kalokohan yung sinasabi ni Argo. Sabayan natin, mga ka-GP. Di ba masarap din minsan nasa ilalim? Di ba? Ito mo si Harry Roque, baliktaran sila. Sabi ni Hermes Rodriguez Valdez, JP, ako na lang gagawa ng protection letter para sa kanya. Good afternoon, Lady Farmer Andrea. Argo, tawa ka, di ba? Masarap din kaya nasa ilalim, hindi ka papagod. Ayaw mo ba nun? Si Kati Bin, oh my God, oh my God, oh my God. Tama ba ako, mga kababayan? Masarap din nasa ilalim? Sabi ni Mac Bernard, hiya si Rocky, tinitira patalikod. Siyempre, hindi lang patalikod. Minsan nasa ilalim, di ba? Bottom, ano ba tawag nila doon? Bottom, tapos top. Sabi ni Crispin, pwede sana yung power niya kahit malayo. Yung problema, pag pinalipad na niya yung power niya, nasasagasaan ng earth. Sabi ni Lanlan, helicopter. Oy, kayo ha? Sabi ni Glorio Ikuspit, kabsat, high blood ka na yata. Hindi Bakit naman ako ma-high blood? Hindi, sabi nung iba kasi seryoso daw muna ngayon, mga ka-GP. Ito naman, alam nyo, hindi matatapos yung vlog ko na walang ngitian. Diba? Kasi baka mamaya tawa na naman ako ng tawa. Sabihin na naman ng comment section, tawa ka ng tawa, wala na kami naintindihan, puro kami tawa. Nakikitawa ka rin. Change topic tayo, mga ka-GP. Dito naman tayo, puntahan naman natin to.